kung paano magkabit ng step by step na factory cut backlight. Ano po? Ito po ang ating gagawin na to. Ito ay dati nang may kinabitan ng backlight. Yan po ang pagkakakabit sa kanya. Ayusin po natin yan, ano mga boss. Ito rin po para meron na rin po kayong idea, no, kung paano magkabit ng factory cut backlight. Sundan nyo lang po mga boss at makakakuha kayo ng idea sa ating video na to. Ito po mga boss, ito kanyang 3 volts yung ating backlight. Ano po? Kada isang backlight. Yan po ang ating ilalagay. Ito po ang ating pagkakabit ay gagawin natin tong series, series connection. Negative, positive, negative, positive. So yan. Ito meron po tayo diyang markings. Excuse me po. Negative, positive. So paano po ang pagkakabit yan, mga boss? Paano ang tamang pagkakabit ng series connection, lalo na po sa mga newbie, po? Ito, sundan nyo po, meron akong gagawing layout sa ating drawing. Pagpasensya nyo na po ang drawing natin. Yan lang po ang nakayanan, pero sana ay maintindihan. Tiyak maintindihan nyo po yan. Ating simpleng layout, po? So yan, ito. Yan. Pwede nyo rin pong isave yung ating layout na to kung kayo'y gagawa ng magkakabit ng backlight. Kahit ilang backlight po, pwede yan. Kahit hanggang 4 na strip, 4 na layer. Kumbaga. So yan, dito. Nasa inyo po kung saan nyo uunahin siyang ikabit. Pwede kayo mag-umpisa sa positive to negative, o kaya naman negative to positive. So itong ating layout ay negative to positive tayo dito, yan. So yan, sundan nyo lang po at tiyak makakuha kayo ng idea dito mga boss. Subukan na po ang ganitong layout o pagkakabit ng backlight. Marami na po akong nakabitan at taon din po ang tinatagal mga boss, basta tama lang po ang kabit at bago ang ilalagay. Okay, so yan. Meron tayo ditong bali 8 ang ating sample drawing. 8 po yan. Okay, so yan. Negative, positive in series connection po yan, kaya ganyan siya. So yun, nabuo na natin ang ating sample drawing. Okay, yan. At ito po ang ating actual na backlight, factory cut. So yan, tulad nga po na nasabi ko kanina, may markings po yan, negative and positive. Ano po? Yan pong dot na yan, dyan po kayo maghihinang. Yan po, dyan kayo magkukunik ng wire, Diyan kayo magko-connect. So yan. Yan. Kung ano po nakalagay sa ating layout, kung ano po naka-drawing, yun po ang sinusunod natin sa backlight. So yun. Madali lang naman po. Negative, positive, negative, positive. Tandaan nyo lang po mga boss, wag po kayo magkakabaliktad ng kabit. Kasi isa po dyan, pag nabaliktad, na wala sa tamang series connection, hindi po iilaw yan mga boss. Hindi po iilaw ang inyong ginawang backlight. Okay? Dapat tama po, sundan nyo po ang ginawa nating layout, ang ating drawing. Negative to positive, negative to positive. Ano po? So yan. Okay, gumamit din tayo dito ng wire, sa sample drawing natin para mas maintindihan nyo po lalo, lalo na nga po sa mga newbie. So yun, kung paano pagtatap ng wire, So yun. Okay, yan po, sundan nyo lang sa video natin. Mas maintindihan nyo po lalo pagka ganito mga boss ang ginawa nating layout at actual wiring din po tayo sa drawing.
So yan, tulad nga po ng nasabi ko mga boss, sundan nyo na po yung series connection niya. Wag pong magkakamali na magkabaliktad ng kabit. Yun nga po, hindi iilaw ang inyong ginawang backlight na factory cut. Basta sundan nyo lang po, tulad nga po na sinabi ko, yung ating series connection na layout. Ayan, para hindi po kayo maligaw, hindi po kayo malito. Marami na po akong nakabitan mga ganyan mga boss, mga malalaking TV, maliit na TV, malaki. Yan po. Ito po ang aking laging sinusunod na wiring, Yan po ang aking laging sinusunod. Kasi kung wala nga pong kung wala kayong guide, yung layout, malilito po talaga kayo, lalo na sa mga newbie. Nakakalito po talaga yan. Kasi kahit ako man po, nung una pa lang, meron po nababaliktad, di umiilaw yung aking ginagawa. Kaya importante po na ma-check nyo bawat factory cut na ka-backlight, check nyo po ang kanilang connection. Negative, positive, negative, positive, negative, positive. I-check nyo po yon pag nagkakabit kayo ng backlight. Kada isang piraso. Ano po? Yun. So yan, meron tayo ditong nilagay na TV board. Connection na po yan ng ating backlight papunta sa board ng TV natin. Yun, meron na tayong markings. Ayan po, yan yung ating ginawang layout. Okay, so para sa inyo po yan, para hindi kayo malito, pwede nyo pong screenshot yung ating ginawa at guide nyo na po yan pag magkakabit kayo ng backlight. So yun, pwede nyo po yan dagdagan, halimbawa 3 strip, 4, pwede nyo po yan. Sundan nyo lang po yung ginawa natin na to. Basta negative to positive lang po. Okay. So meron din po yan mga ganyang klaseng backlight, mga boss. Huwag po kayo malilito kung paano siya ikabit. Ito po. Ayan. Parehas lang naman po yan mga boss. So makikita nyo po ang ganitong klaseng factory cut. Yung positive, doon po kayo magtatapos sa katapat niya. Negative po yun. Huwag po kayo malilito mga boss Kung saan nakatapat ang positive, doon din po ang top noon ng wiring, sa tapat niya yun po ay negative. Yan, tinuturo ko po sa video natin. So yan, ganyan po ang pagtatap niya. Malilito po kayo kasi bakit 4 yung ating yung test point, pinaka test point niya. Huwag po kayo malito, sundan nyo lang po yung video natin. Katapat ng positive, yung negative, yun na po yun. Kasi yun nga po, minsan meron na bibiling ganyan. Pag umorder kayo, minsan ganyan ang dadating. Okay? Kahit ibang design ang kinuha nyo, minsan ganyan na pinapadala. Yan po, guide nyo na rin po yan. Lalo na po sa mga newbie. So yun, meron na po tayong, ayan, pinaka-sample layout natin para sa inyo mga boss. Sundan nyo lang po ito at tiyak po ay hindi po kayo malilito at hindi kayo maliligaw. So yan, ito na naman po mga boss, kung paano siya ikakabit. Kasi minsan yung back frame niya, may umbok-umbok mga boss, di ba yung pinagtanggalan nyo ng backlight na strip, tanggalin nyo lang po mga boss yung dati niyang ilaw, dati niyang backlight, yan, pag-aalisin nyo lang po, tapos ipatong nyo po dyan yung factory cut natin na bago. Yan po, yung tulad sa video natin. Tapos medyo maumbok pa po yan, tanggalin nyo yung ilaw niya mismo, yung LED light na nakakabit sa strip. Kasi pag hindi nyo po tinanggal yan, po yan, medyo kawang. Kailangan matanggal nyo po para maidikit nyo lang mabuti yung factory cut natin na bago. So yan, ganyan po mga boss. Yan po, adhesive po ilalim yan. Tapos naglagay din po ako mga boss ng adhesive block. Yan po yung T7000.
Ginagamit ko rin po yan mga boss. Yan po ginagamit ko sa LCD ng cellphone. Yan po ang aking gamit. So pag nagkakabit po ako ng LCD ng factory cut backlight, ginagamit ko din po yan pandikit sa mga side, sa mga gilid. Ano po? For protection din niya para hindi ka katagalan, hindi siya malaglag sa sobrang init. Okay? Pwede po yan. T7000 adhesive po yan. Pandikit po sa LCD ng cellphone at pwede rin po para sa ganyan po, pwede rin po yan. Pwede po. So yun. Kung gusto niyo pong bumili ng ganyan, mapatibay ang inyong ginagawang factory cut backlight na hindi kayo mag-aalala na malaglag, yan, lagyan niyo po niyan. Pwede niyo naman, optional lang naman po yan mga boss, ano. Pwede niyo namang hindi lagyan, pwedeng lagyan. Kasi sa akin, gusto ko po talagang matibay, kaya nilalagyan ko po ng adhesive. So yun, nakita niyo naman mga boss, ano, yung lumang strip niya, diyan natin pinatong. Kasi siyempre po, yung kanyang back frame, may umbok po yun, kaya nahirapan po natin ipatong. So ginamit pa rin natin yung original niyang strip. Yun nga po, tinanggal lang natin yung mga pundina. Saka tayo nagpatong. So yun, ikabit ko na dito mga boss at magpa-final testing tayo na po. Kung gumana na yung ating ginawang factory cut backlight. Sundan nyo lang po ito mga boss. Tiyak, hindi kayo malilito. Hindi kayo maliligaw sa ginagawa nyo. Mabubuo nyo po yan ng tuloy-tuloy. Ano po? Ito po, testingan natin. At ayan na po mga boss, ano, at umilaw na po ang ating backlight. Lalakas pa po ang liwanag niyan pag nakakabit na sa board ng TV. Ano po? Mas tataas pa yung liwanag niyan.